Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupit? Ngayong araw kung mapapansin nyo, ako'y nasa Lemery. Sheesh! Sana all. Hinatid ko lamang ang aking kapatid at siya'y nagre-review para sa darating na LET, diba? Kapatid kong teacher ay magle-LET sa September. So hindi nga pala natuloy ang aking ride for today kasi hindi available ang aking kasama. Magpapa-change oil pa daw siya, ay wala daw siyang makakita ang Eneos na langis dito sa Balayan, kaya hindi kami natuloy. So ganito lang ang vlog natin ngayong araw. May napansin lang ako, 'di ba dati sobrang hype ng sobrang hype ng mga motor na halos maglaban-laban sila sa mga comment section dati about sa mga brand ng motor. Na sobrang hype talaga. Tapos ngayon parang unti-unti nang nawawala yung hype kasi parang hindi naman sa marami na rin kasi nakabili ng motor and marami na rin yung naging comparison. Tapos yung mga social media personalities bumibili ng motor na multiple brand, 'di ba? Kaya halos yung iba hindi na sila nag-aaway-aaway, which is a good thing naman at tahimik ang ang social media. Yung ibang consumer is pinipili na lang talaga nila yung gusto nilang motor, hindi na lang based dun sa mga idols nila, 'di ba? Na social media personalities. Parang mostly kasi sinasabi nga ng mga social media personalities, 'di ba, na maganda naman yan lahat, ganan. So nakakatuwa lang na parang bumababa yung hype kasi hindi na sila nag-aaway-aaway sa comment section, hindi na sila nag-iiyakan sa comment section, mga ganyan. Tsaka wala na sa kanila yung pataasan ngayon ng pride pagdating sa motor. Mostly yung mga tao is nagkakaisa na rin nakakatuwa sa riding community ngayon. Tsaka hindi rin naman masyado nakakaapekto sa sales ng mga ng mga brand, 'di ba? Kasi mas malaya yung mga taong pumili ng mga motor nila ngayon. Kasi kung dati sumusunod lang yung mga tao sa mga social media personalities na iniidolo nila sa pagpili ng motor, 'di ba? Ngayon pumipili na sila base sa sarili nila talagang preference. Kahit hindi naman sa motor basta i-endorse ng idol mo, kukunin mo, 'di ba? Kahit sa mga cellphone, ganun din. Kaya nakakatuwa yung biglang pagbaba ng hype ng mga products na na nilalabas ng mga manufacturer ngayon. Totoo naman kasi na na lahat naman yung magaganda. Nasa sarili mo na lang taste kung anong pipiliin mo talaga. Grabe yung traffic dito. Daming sasakyan dito lagi sa Lemery. Gusto ko nga palang i-shoutout yung isa kong tropa, si Lord Emerson, na napasama sa vlog ko nang hindi ko namamalayan. Lumovertake sa akin noong doon sa vlog ko na 6 months na lang. Umovertake siya sa akin doon, hindi ko naman napansin, gawa busy ako sa pagbibilang. Sa pagbibilang ng months, nakita ko lang nung ako'y nag-e-edit na. Tapos napansin din ng isa kong tropa, si Bener. Shoutout din kay Bener, na andun nga daw si Kuis sa sa vlog ko. So ayun, gusto ko lang i-shoutout ang aking tropa. Gusto ko lang i-shoutout ang aking tropa na si Lord Emerson. Shoutout sa iyo, Kuis. Maraming salamat sa exposure mo sa aking vlog. Tsaka parang napansin ko lang ngayon na parang medyo umuunti na nga rin yung viewership pagdating sa motovlogging community. O baka sa lang talaga, sa ibang channel lang, pero yung iba madami pa rin views. Kaya naisip ko rin na parang nawawala na rin halos yung hype ng motovlogging community at saka yung mga motor. Na rin kasi parang anong nangyayari, syempre kasama na ako doon. Yung mga bagong kagaya namin, ng mga bagong sibol na motovlogger or content creator, 'di ba?
parang na-over dami na yung video, na yung iba hindi na nakakapamili kung saan sila manonood. Tapos halos, 'di ba, parang halos pare-parehas lang naman yung content, kaya parang nawala yung hype ng motovlogging community. Hindi ko naman sinasabing sinisisi ko ang aming sarili. Pero maganda namang ang bagay na mas madami tayong content creator, na mas madami silang napapagpilian na panoorin. Pero yung iba talaga is medyo nagsasawa na rin sa mga ganitong, ewan ko lang, pansin ko lang din na parang may certain mga YouTuber na lang sila talaga na pinapanood, ganun. Kung tutuusin nga, mas maganda nga ngayon kasi madaming pagpipilian, so parang madaming putahe, ganun. Tsaka napansin ko rin na parang itinaas ni YouTube yung yung rate ng mga channel, ng mga niche. Parang tumaas yung sahod, parang ganun ba. Kaso nga lang, yung viewership nga is bumababa. Yun lang yung yun lang yung naging downside. Parang nawawala na yung hype ng mga videos, ganyan. So kailangan mo na talagang umisip ng unique content na para mag-boom yung channel mo. So ako naman, ini-enjoy ko lang naman yung bawat oras na nakakagala ako, na nakakapunta ako kung saan saang lugar. And ina-upload ko lang din naman dito for memories din, na pagdating ng araw mapapanood yan ng mga anak ko, ganun. Kaya syempre ingat na ingat din ako sa mga pinupuntahan ko lugar, sa mga sinasabi ko, ganyan. Ayoko kasi na mag-spread ng hate towards others, na parang pagdating ng araw makakagisnan din ng mga anak mo na ay ganun pala yung mga pinagsasabi ng tatay ko dati. Di ba, yung mga ganun na parang baka gayahin pa nila, ganyan. Kasi syempre, sino ba naman kasi yung kauna-unahang ina-idolize ng mga anak natin, 'di ba? Tayo yung kunyari mga magulang, 'di ba? Tsaka hangga't kaya kong mag-video ako. Kasi pagdating ng panahon, mag-iiba na yung itsura ng ating kapaligiran. Mag-iiba na yung itsura ng mga, kahit yung mga bundok natin, mga ganyan, 'di ba? Ngayon nga ang mga bundok natin is ginagawa na ng mga kalsada. So maraming magbabago pagdating ng panahon. May papakita sa mga anak ko na ay ganito pala yung itsura nito, ganyan pala yung itsura niyan. Parang ganoon, di ba? Ang sarap lang isipin na pagdating ng araw may papakita kang ganitong lugar sa anak mo na most probably, or hindi natin alam, pagdating ng araw is hindi na siya existing, di ba? Na parang magiging nostalgic lang siya, na masasabi mo na ay nakaka-proud kasi napuntahan ko to dati, na hindi pa yan ganyan. Kasi nangyari yun sa akin nakapunta mga nanay at tatay ko sa bunganga ng Bulkan Taal. Nakapunta sila sa bunganga ng Bulkan Taal. Shoutout kay sir. Hindi ko na shoutout kay sir. Nakapunta sila sa sa bunganga ng Bulkan Taal bago sumabog, 'di ba? Tapos hanggang ngayon active pa rin yung bulkan, kaya hindi na kami makapunta doon ngayon kahit may sarili na akong sasakyan. Yun yung parang gusto ko rin na maranasan ng anak ko, ganun, pagdating ng araw, na kung hindi man niya mapuntahan yung mga ganung lugar, at least mapapanood niya sa mga videos ko, 'di ba? Parang ganun din yung yung concept. Parang sa inyo din, kunyari ako pumupunta ako sa mga ganun lugar, tapos hindi nyo kayang puntahan kasi malayo kayo, di ba? Kunyari ako taga dito ako sa Batangas, tapos kayo mga taga Cebu, mga taga Visayas, ganyan, Mindanao. So yung mga napupuntahan ko dito sa Batangas is possibly na hindi nyo basta-basta mapupuntahan kasi nga malayo, di ba? Kailangan nyo pang mag-aeroplano, magbangka, magbarko, ganyan. So para sa akin,
gusto ko rin makita nyo yung mga lugar na posibleng mapuntahan nyo pagdating ng araw dito sa Batangas, and if ever na magbago na yung lugar na yon, mapapanood nyo dito sa video na to, di ba? Parang nakakatuwa rin naman kasi mag-share sa mga tao ng mga ganyan, na mga kunyari mga ganyan lugar, gaya nung pinuntahan namin yung Gulugod Baboy last time, na yung iba hindi makakapunta kasi malayo, tapos yung iba hindi makakapunta kasi nasa ibang bansa, di ba? Tsaka mostly kasi yung mga minsan yung mga followers ko sa Facebook o kaya subscribers ko dito sa YouTube, mga nasa ibang bansa din sila. Mostly nasa ibang bansa yung mga nanonood ng mga vlogs ko Parang may nababasa pa nga ako dati sa mga comment dito sa Facebook ko or sa YouTube ko na nasa Kuwait daw sila, shout out daw. Tas yung iba na nasa Qatar, tsaka yung nasa, meron pa isa parang nasa, hindi ko tanda kung Barcelona ba yun o ano, Italy. Nakakatawa din isipin na na-enjoy nila yung mga videos ko, na parang sinasabi nila na ay parang nakapunta na rin ako dyan, nakapunta na rin ako kahit hindi ako umaalis ng bahay, parang mga ganon, diba? Tsaka yung iba kasi na mga nasa ibang bansa is na-homesick. Kaya dapat bigyan natin sila ng mga ganong video na para hindi sila ma-homesick, na parang nandito lang din sila sa Pilipinas, sa Batangas, ganon. Tsaka syempre para magkaroon din sila ng listahan na pagbabakasyonan pag uwi nila ng Pilipinas, ganyan. So nakakatuwa din, nakakataba ng puso na makakatanggap ng mga ganong comments na natutuwa sila sa mga pinaggagawa ko, di ba? Ganon. Nakakatuwa rin yung iba kong pinsan na nasa ibang bansa is abang na abang sila sa mga videos ko, mga ganon, na parang talagang iniintay nilang ako mag-upload ulit para makita nila ulit yung lupang kanilang sinilangan, di ba? Ayun lang, nakakatawa lang isipin. At kahit hindi na siya na-overhype yung motor vlogging and moto content na siya na-overhype, at least may napapatunguhan pa rin yung mga pinaggagawa kong mga videos, di ba? So yun lang naman mga friends, isang bagay lang na gusto kong i-share ngayong araw. And kung nagustuhan mo tong content na to, huwag mong kakalimutan mag-subscribe or mag-follow kung saan platform ka man nanonood, no? So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtapos ng video na to. At may konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.